Today, isi-share ko nga sa inyo kung paano nga ba mag-edit ng vlog using CapCut app step by step. Ituturo ko dito yung mga basic tools na syempre, kailangan nga ay malaman mo. As a beginner nang sa ganun, pagkatapos mong mapanood yung video natin ngayon, ay marunong ka na ngang mag-edit, makakapag-upload ka na sa YouTube channel mo at sa kahit anumang social media accounts na meron ka. And by the way, gagamit po ako dito ng tablet, ayan. Nang sa ganun ay mas maging malaki yung view na makikita nyo nga sa video natin ngayon, hindi kayo mahirapan. But don't worry dahil pareho lang po na makikita sa tablet and sa cellphone. And yun, kung ready ka na nga, sisimulan na natin ang tutorial. Magpapakilala lang ako saglit. Hi, kamusta? I'm Nikki Gamelia. Welcome back nga dito sa ating YouTube channel. Kung saan nag-upload nga tayo ng mga video tips, video tutorial, editing tutorial na katulad nga nito na posibleng makatulong sa'yo lalo na nga kung isa ka sa mga baguhan dito sa YouTube. So kung ready ka na, hindi ko na patatagalin pa. Mag-i-screen recording na tayo. Sisimulan na natin yung tutorial. Let's go! And ngayon nga, puntahan na natin yung CapCut. I-tap na po natin yan. Then, ito na tayo sa homepage niya. Tapos, punta tayo dito sa icon na to. Para alisin muna natin yung watermark niya. Ano? Dito sa Add Default Ending. I-discard lang po natin yan. Yan, tap niyo po yung discard. At automatic, hindi na siya magkakaroon ng watermark sa dulo. Then, yung version niya guys is 4.9.0 na po. Baka hindi pa nyo na-update yan. Update nyo na. Then, back na po tayo. I-tap na po natin yung new project. At automatically pupunta tayo dito sa mga video natin. Then, hahanapin nyo na nga yung video na i-edit nyo, syempre. So, ito yung sa akin. Itatap ko lang siya. Ganyan. And then, itap nyo na rin po yung add. Para mapunta na nga kayo dito sa editing interface na ito, makikita nyo yung preview, dito yung timeline, at yung mga editing tools. Ayan. So, ngayon, dito tayo para mapalitan nyo yung resolution niya kung gusto nyo at kung kaya nga ng gadget nyo, ba diba? So, ayan, isasagad ko yung sa akin para mas malinaw, ba diba? And then, okay na ako dyan. Balik tayo dito sa editing interface. Tapos, dito tayo sa format, guys. Para ibahin nga po natin yung size or ayusin yung size na gusto natin para sa video natin. Tulad yan. So, for this tutorial, gagawin ko muna itong 16:9 kasi para nga po ito sa YouTube. Now, next natin, dito sa cut and trim, kakatayin na natin yung video natin. No? Alisin natin yung mga part na hindi natin gustong mapasama sa vlog. Like ito, piniplay ko siya para tingnan yung parte na kung saan ako nagsimulang magsalita. At alisin naman yung nakahang time na video part. So, dito, ayan, tinapat ko siya. At itatap ko ngayon yung video clip para hanapin yung split. Ito, ayan. At split ko siya para mahati or makat nga yung part na hindi ko gustong isama sa video itong unahan. Kasi hindi pa ako dyan nagsasalita, diba? So, yan. I-delete natin siya. Tap nyo lang po yung delete kapag naka-highlight na nga yung part na gusto nyong i-delete. Ayan. So, sakto na guys. At kung halimbawa po na nagkamali nga kayo sa pag-edit, ito yung undo and redo para mabalik nyo nga sa dati at maiayos nyo yung mga maling moves na nagawa nyo. So, dito, inundo ko siya para pakitaan pa kayo ng iba pang paraan kung paano nga ba mag-cut pa sa video. So, dito, hinighlight ko yung pinaka-clips. Tinapat ko yung guhit kung saan yun ang gusto kong i-cut. And then, yung handle, idadrag mo lang siya dun sa part na gusto mong magsimula yung video. So, yun yung isa pang paraan para makapag-cut ka nga dito sa CapCut. Ayan. Balik tayo dahil ituturo ko naman kung paano nga ba kapag nasa gitna yung part na gusto nating i-delete or i-cut. So, dito tayo sa split ulit. Hanapin yung part na gusto nating alisin. Split ulit. At itong gitna, pwede na natin siyang i-highlight na ganyan. I-tap lang natin yan. Tapos, makikita na natin itong delete dito sa baba. Yan, tap na natin yung delete para mawala na siya. Ayun. So, ulitin natin. Alisin natin yung mga hang time na mga hindi tayo nagsasalta or nagkamali tayo. Ganun ulit. Split lang po ng split. And then, delete. At mawawala na nga yung mga part na gusto nyong alisin sa inyong vlog. And next natin, ituturo ko nga sa inyo kung paano pa mag-add ng mga video clips dito nga sa ini-edit nyong video. Halimbawa, may gusto pa kayong i-add nga. So, dito, itatap nyo lang po itong pinaka plus sign dito.
At babalik kayo dito sa mga videos nyo or sa photos nyo kung gusto nyo picture, ganyan. I-add nyo nga lang ulit parang kanina, 'di ba? Pag okay na, tap nyo po uli yung add. At ito nga guys, napunta siya sa unahan. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-rearrange yung mga clips. So ang gagawin natin, ilolong press lang po natin yung bawat clips, yung video clips, ayan. Parang katulad yan. And then, idadrag natin sa posisyon na gusto natin. So, ayun, ginawa ko, punta siya sa dulo, 'di ba? Sunod natin yung iba kasi syempre gusto ko ako yung nasa unahan ng video natin. So, ayan. Yun, ganun lang po mga mamster kung paano mag-rearrange or i-position nga yung mga video clips nyo. Now, i-back na po natin yan. Balik tayo. Okay. Ngayon, tuturo ko naman yung transition guys. Dito sa pinaghatian, pwede kayo maglagay ng transition. Yan, itatap nyo lang po yan at ito. Makikita nyo na nga yung mga napakaraming choices na transition na pwede nyo ilagay sa video nyo. And then, dito, pwede nyo i-adjust kung gaano kabilis or kabagal yung mangyayaring transition na sa video nyo. Ayan, parang ganyan. Makikita nyo naman kasi bibigyan niya tayo ng freeview. Pwede nyo explore yan. Basta magkaroon lang kayo ng internet connection kapag hindi nyo pa nga nada-download yung mga transition na yan para magamit nyo. Kailangan ng internet connection. So, yan. Sana malinaw tayo. Pag okay na, tap nyo lang po yung check. At makikita nyo na itong sign na to. Meaning, nakapaglagay na nga kayo ng transition sa bawat cut or split nga ng video nyo. So, ulitin natin. Naglagay ulit tayo. Ito. Napili lang ako ulit, guys. So, ito, yan. Ayan. Ngayon naman, maglalagay tayo ng overlay or B-roll. So, itatap nyo lang po yung overlay. Yan. At add overlay. Itatap nyo po yun. Then, mababalik kayo sa mga videos nyo. So, ito. Ilalagay ko po itong isang video dito as overlays. Pwede nyo siyang i-adjust guys. Pero as a B-roll, kailangan naka full screen siya. Ayan. Ayusin ko lang. Pwede nyo siyang i-zoom. Gamit nga po ang dalawa yung daliri. Na kung sobrang haba naman nung B-roll, pwede nyo siyang i-cut syempre. Ayan. Sa handle, hawakan. Or pwedeng split. Ganyan. Then, ngayon lalagyan natin siya ng animation para naman mas maganda yung pagpasok niya. Tap nyo lang po yung animation kapag naka-highlight na yung B-roll natin na ganyan. Ayan. So, dito, pwedeng itap nyo itong in animation para magkaroon na naman kayo ng napakaraming choices kung anong klaseng animation ang gusto nyong ilagay sa inyong B-roll. Ito. Siyempre, pwede nyo rin siyang pabilisin, pabagalin. Parang ganyan. So, kayo na ang maging creative dyan, guys. Pag okay na, tap nyo lang po yung check. Ganon din, meron ditong out or combo. Ayan. So, okay na ako dyan. Maglalagay na lang ulit ako ng isa pang overlay. So, halimbawa, picture naman yung gusto kong ilagay as a overlay, ano. Yan, punta lang kayo sa photos nyo, ganon ulit. Pwede nyo i-resize, ilagay sa kung saan parte gusto nyo. Nakalagay yung picture. At kung gaano siya kahaba na makikita sa video, pwede nyo siyang i-adjust. Siyempre. Ngayon naman, mag-add tayo ng text. Tap nyo lang po yung text. Then, add text. Ayan. Itatap nyo yun. Then, dito magta-type na nga kayo kung ano nga ang gusto nyong ilagay na text. Siyempre. I-position nyo kung saan nyo gusto. At siyempre, pwede nyo siyang ibahin ng style. Lagyan ng animation. Ganyan. Parang katulad ng ginagawa ko. Kung gaano kabilis, pwede nyo ring i-adjust yan. At napakarami pang choices dito, guys. Kayo na ang bahalang maging creative sa paglalagay ng text nyo. Kayo na rin ang mananawang mamili, di ba? Ayan. So, yun, nakapaglagay na tayo ng text. Ganun lang kasimple, guys. Now, back po tayo. Tapos, maglagay naman tayo ng effects kung gusto nyo. Dito lang sa effects yan. Tap nyo lang po yan. At, punta kayo dito sa video effects.
At ito na naman ang napakarami at nakakasawa at nakakalitong mga choices para sa mga effects na pwede nyong ilagay sa video nyo. Ayan, kayo nang bahalang mamili dyan guys. Ganyang kadami. Okay? So pag okay na, nakapili na kayo, ganun ulit, dating gawin, tatap nyo lang po yung check dito sa my side. Then, makikita nyo na nga siya dito sa timeline. Ngayon, pwede nyo siyang i-adjust, ganyan. Pahabain, paikliin, kung gaano nga ba siya katagal makikita sa video nyo. Yan, piniplay ko siya. So, ganun lang siya kabilis. Ngayon, back tayo. Tapos, itry naman natin yung body effects. Ito, tap ko lang tong back. Then, ito sa body effects. Ayan, itap ko siya. At ito na nga. Nakakatuwa. Ang hirap nitong gawin sa ibang mga editor. Tas dito, isang click lang, diba? Ayan. So, ganun. I-adjust uli natin. Then, wait. Habaan ko lang ng konti. Then, i-play natin. So, ayun. Nakapaglagay na tayo ng video and body effects. So, now, ituturo ko nga yung color correction. Halimbawa, ito, medyo pale yung kulay. Punta lang kayo dito sa adjust. Then, ito na nga yung mga makikita nyong settings na pwede nyong baguhin para mas ma-improve nga yung kulay ng video nyo. Parang ganyan. Yan, diba? Brightness, saturation. So, yan. Kayo na bahalang mag-adjust at magtimpla nga ng kulay ng mga video nyo para sa ikagaganda nito. Now, next natin, adding audio na tayo, guys. Ito, tap nyo lang po yung add audio. At dito, pipili kayo. Punta kayo dito sa sound. Yung pang background, ano. So, ito may mga nakalagay sila dito. So, ito hindi ko sure, guys, kung mga safe ito or mga non-copyright. Kaya mas, isasuggest ko na lang, hanap na lang kayo ng mga background sa YouTube. Pwede nyo i-download yung mga non-copyright music para mas safe. Yan. So, ito meron ako ditong isa. Yan, free background music for YouTube now. No copyright. Yan. So, pag okay na, nakapili na kayo, no? At tatap nyo lang po itong plus sign dito para ma-add na nga siya sa video nyo. So, ito na siya. Para i-adjust yung volume, itatap nyo lang po yan, guys. Itap nyo lang po yung ating background music. Then, dito sa volume, ganyan. Pahinayin natin, syempre, para marinig niya or marinig nyo yung mga sasabihin natin. So, ayun. Dito, meron din siyang fade in and fade out. Para mas maganda or swabe yung pasok. Tapos, back tayo. Maglagay naman tayo ng sound effects. I-try natin dito sa effects nila. Meron ditong mga naka-presets na nga. Ayan, pipili lang kayo. So, ito. Siguro naman, hindi ito makaka-copyright kasi mga 1 to 3 seconds lang siya. Maikling lang. So, ayan. Mag-add lang kayo dyan. Ganun ulit. Pag nagustuhan nyo yung sound effect, itap nyo lang yung add. So, mapupunta na siya. At itapat sa mga parte ng video na gusto nyong lagyan ng sound effects. Back ulit tayo. Kung okay na kayo sa mga video nyo, pwede nyo munang i-check yan. Dahil ready to export na yan, itatap nyo lang po itong full screen para ma-check nyo or mapanood nyo nga yung video nyo ng maayos. Kung may mga gusto pa kayong idagdag para sure na sure, panoorin nyo ng mga 2 times. Ayan. So, bigyan nyo yung effort yung pag-e-edit. Siyempre, dyan nakasalalay kung magugustuhan ng viewer yung mga video natin, di ba? More practice para mas gumaling pa tayo. So, tulad dito, pwede natin siyang i-compress na ganyan para makita natin yung background music. Kung sapat na siya. Or labis ba. Yan. Ikinat ko siya, guys. Parang ganyan. Siyempre, pwede nyo rin siyang ikat. And kung okay na, itatap nyo lang po yung arrow na yun sa taas. At eto, mag-e-export na nga siya, guys. At depende po sa haba or ikli ng video nyo ang itatagal nga ng pag-e-export natin. At saka sa quality or sa resolution, ano. So, yun. Sa mga next video natin,
tuturo ko naman yung mga advanced editing tips. Pag okay na, tap nyo lang po yung done. And then, makikita nyo na to dito sa homepage. Itong 3 dots na to, i-check nyo yan kasi dito pwede nyo siyang i-rename, i-duplicate, or i-delete. Ayan. So, kung nabitin ka nga sa video natin at gusto mo pa ng iba pang editing tutorial, meron ako ditong video sa tabihan ko. Ayan, pili ka na lang dyan. And thank you for watching. Hope to see you in my next one. Good luck, ingat, and bye-bye, bye-bye.